Ganahan nga balaan kami nagapasalamat diha kanimo. Tungod sa imong dako kayo nga pagigugma o pag-arura kanamo bisan pa sa kalisod o sa mga kabugaton nga among ginabitbit matag adlaw. Nagkasalamat Ginoo nga bisan pa sa kabisyon usab sa among schedule. Nakadangop gihapon kami og usa ka nindot nga oportunidad nga makig-uban sa among mga viewers, especially sa niini nga programa. Among giampo Ginoo nga gabayan nimo among paglantaw sa among saning leksyon, kaunta among makita ang tinuod gayud nga gugma nga angay namo pagabatnan. Labi na sa panahon nga kung sa diin adunay daghan kay mga problema nga among giatubang ug mga kalamidad. Daghang salamat Ginoo nga imong buksan ang among panghuna-una sa among pagtuo nini nga leksyon. Kaning tanan among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mayong gabi mga kaigsunan, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Of course, adunay mga pangitabo nga wala na to damha nga mahitabo, and rest assured that you will always be in our prayer. But this week, atong pagatun-an ang usak ka lain usab nga topiko nga adunay dako kayo nga kalambigitan sa atong pagkinabuhi kauban diha kang Kristo, nga bisag unsaon nato nga pagbarog diha kang Kristo usahay or bisan dili lamang usahay, sometimes most of the time adunay ginatawag nato nga mga setback sa atong kinabuhi. Welcome dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Nianusab kita sa atong bagong nga topiko nga ato pag-discussan for the whole week nga naghisgot may tungod sa setbacks. Of course, ato ning gilantaw kung sa gyud ang binisaya sa pinulungan nga setback, no, or kapakyasan, something to that effect. Of course, lagi na nato nga nahibalan nga kaning setbacks mga kaigsunan o mga problema nga atong giatubang or mahitabo ka nato or mahimo nga kabahin sa atong pagkinabuhi. Ato lang nahibalan mga kaigsunan, no, in the context of the great controversy, whether you like it or not, naagid siya, no, dili gid nato siya dili nato siya ma-eradicate, whether you are good or whether you are bad. Kanang naagid ni siya nga mga panghitabo mga kaigsunan. But of course, we know what is this now, the background as to kinsa gyud ang kanang cause sa ani nga mga panghitabo. Of course, ang usa sa mga butang nga gi-considered nga kanabitang what we call that one in English as the culprit makaigsunan is kanang gitawag nilang freedom of choice, di ba? Either it's a consequence of the choice nga atong gipili or consequence po na sa choice nga gihimo sa ubang nga tawo nga usahay wa gitay kanang inosente kay ta, pero around us na rin mga tao nga naghimo og kanang lahi nga binuhatan o ang consequence dili maayo na apil ta mga kaigsunan. So a lot of things to consider when we talk about setbacks. Pero karong si manahuna ato ni siyang pagalantawon from a perspective of kaning storya or sigulano ni Ginoong Jesucristo, covering sa katong panahon nga naka-eksperyensya ang mga disipulo ni Kristo, kauban of course ni Jesus Christ, sometimes lang nakasakay sa ka may nga barko makaigsunan, and then nakatagpo sila og dako kayong storm. Ang gigamit man ning pinulungan is actually storm, no. I don't know exactly how huge this kind of kanang calamity nga ilang na-experiensyahan, but the fact that the term storm was used, it must be very, very kanang something dili siya ordinary mga kaigsunan. And so, that's the beauty of our lesson, kay had it not been for that kanang gitawag nga storm, murag siguro dili kay nato makuhaan og nindot kay nga leksyon. Okay? So that's one. And another one is still focuses on the life of Jesus, but particularly it goes to kanang two different individuals nga atong pagalantawon later on diha sa Monday's lesson. But before we proceed to that, atong pagalantawon ang ato nga memory text nga makita dinhi sa Romans 5 kapitulo 5 bersikulo 3, no, gikan sa
3, paingon sa 5. Ako ni pagkabasahon makaigsunan sa in English. I think this is a King James Version. Nagkanayon din Romans chapter 5 verses 3 to 5. And not only so, but we glory in tribulations. Kagulanan, tribulations, mga kaigsunan. Knowing that tribulation worketh patience. See? So, makita ni mo no, nga, is a very good nga memory text. Kaya I think, usay magod kaning leksyon nga itong gitunan makaigsunan, usay na yung mga bersikulo nga ginagamit sa author nga dili pa kayo ma-explain ang punto ba sa kanang buot nga i-drive sa author. Pero dini sa teksto nga itong gibasa karon, murag dayag na kayo ang explanation, no? Kung asa gid ang klaro nga direksyon nga gusto sa author nga atong masundan. Samtang kita magkatuon sa lesson on setbacks. Tanawa makaigsunan, no? And not only so, but we glory in tribulation. So na, dahil ng kanang bitong sana kanang tagaan na itong himaya, kanang bisan pa na ata sa kagulanan sa atong pagkinabuhi. Also knowing that tribulations kay so it gives another explanation as to why we glory in tribulation. Nganong mo glory man gyud ta sa panahon na kita mag-uol makaigsunan, no? Pwede ba ko na mo glory ka, muhatag ka o ka na magpasalamat ka, no? Taliwala sa kagulanan, sa setbacks, and so on and so forth. Murag something unusual, no? Dili siya kanang murag dili siya based on ordinary human experience. But iyana magud ang, if you notice kaning mga exhortation or kaning pagpadasig nga mabasa nato gikan sa balaang kasulatan, it always picks that way. Kana bitong dili siya the usual thing atong ginahimo as human beings. Napantayan niyo mga kaigsunan, mga mabasa nato nga teksto sa Biblia, especially on the side sa bitaw kanang mag-uol taw nya makabasa tag teksto nga makahatag nato kanang padasig. It's actually the opposite of what we're thinking pag naata sa kagulanan, di ba? Ma-observe nato na. So that's why it explains here ngayon siya nga nganong mo glory man ta panahon sa kagulanan, nganong magpasalamat man ta, nganong muhatag man ta himaya ngadto sa Ginoo panahon sa kagulanan, knowing that tribulation worketh patience. Wow, tinuod ba tayo na, no? Nga kaning ang kagulanan ba mo dala ka nato dito sa kanang bitawng pagpailob, dili sa yon. Unsaon man nimo nga nag-uol ka on at the same time magpailob noon ka, dili ba it's somewhat contradicting sa base sa kanang gitawag nga ordinary human experience? Kay ang sa ordinary human experience magud makaigsunan, pag kita manggod usually mag-uol, atong tendency manggod mukha magud ta kana mo flicker ta ba, no? Kana bitawng right away mangita-gitag pamagi nga unsaon na to, kay bamo ka ng human tendency. Usay malibog ta mo na maka-stress na to. But what is being told to us right now, it's somewhat the opposite to what we kanang usually nga atong paghahimon, just in case maanaata sa gitawag nga kagulanan. Okay, so we will look into that later on, why it will lead us to being patient. Okay, mga pailobon. Okay, so and patience, again, i-emphasize ang patience, then experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So, meaning to say, ang pagpailob dahil makaigsunan is not just the term pagpailob. Kay kaning pagpailob di kanabitang what is this? Kanang masabtan siya kung maanak diha kaning what is this? Connected ta diha kang Kristo. In verse 5, no? Mo ni makahatod ka nato og paglaom. So meaning to say, taliwala sa kagulanan, taliwala sa kabugaton nga tong ginadala karon, pero aduna day paglaom nga giandam sa Ginoo kanato makaigsunan. Pinaagi lamang sa pagpailob. Tinuod po no, kay kung dili po ta magpailob, so siyempre kung dili mo ta magpailob, just how the Bible is trying to explain to us, ang mugawas magud ang atong pagkatawhanon. So kaning pagpailob magud, this is actually a virtue. It's something that would restrain us
by kanabitang attacking something nga atong ginuuna nga mo'y nakakos sa dako kay nga problema nga atong gatubang, mamo nga atong tendency di ba to right away attack. Kay gusto nato nga kung pwede bang solusyonan din right away. Pero we are cautioned, na caveat, na warning. No, if you really want nga according sa gibasa nato nga makaangkon ta og paglaom makaigsunan nga which is very possible, it's only to have patience. How to have patience? Of course, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is actually given unto us. So, what is that? It is, again, there's nothing, wala nang ilain pa nga makahatod ka nato og kaning kasinatian nga nakasubay sa gisulti dinhi sa memory text makaigsunan except God Himself. Alright. So, meaning to say, setbacks, we don't have control over setbacks. Di ba makaigsunan? Bisag asa ka mo adto, bisag faithful ka sa Ginoo or unsa imong ginahimo nga active ka sa imong pagtabang sa buluhaton sa iglesia o sa Ginoo, or being a good person in the family or being a responsible student in the class or what have you makaigsunan, setbacks or setback or problems will always follow you. Okay, that's the thing. That's why the Bible would like to change that perspective. Nga atong focus dapat, although setbacks are already given naman ang setbacks, di na matanggal. Pero ang problema lang is, kung atong mind, nakapuntirya lamang diya sa setbacks. So that's why ang atong lesson is to bring us higher, to transcend sa atong kanang day-to-day experience nga in one way or another nakahatag ka nato og setbacks. Kay again, in the context of the kanang great controversy, mga kaigsunan, dili gina siyang malikayan. It will always come to us. Pero the experience of having Christ in our hearts, nga mo nang hisgutan din it's something that will actually give us hope. Right? In fact, if you notice, na isugilanon diya nga nindot kayo sa atong introductory part sa atong lesson, dili ba na usa ka babae nga naglakaw. It was already getting dark, no, because adunay dako kay nga storm nga moabot, and of course knowing that in a few minutes or in a few seconds mo start na gyud ang storm makaigsunan, nagdali gid siya og pauli. Ang iyang lakaw nga hinahinay iyan ang gihimo nga paspas makaigsunan, kay knowing murag layo-layo pagid ang iyang balay, so ang iyang baklayunon layo-layo pagyud. But while she was walking, naabtan gyud siya sa ulan, and according to the story, he was fully drenched gyud makaigsunan, nabasa siya, and then while she was almost home, ang iya day nga amahan nagtan-aw niya dito sa bintana silang balay. Kitanaw niya yang anak mo, papastila kaluoy sa kong anak, no, nga grabe gud ka paspas sa lakaw tungod sa niabot na ang storm, kasukay ang ulan, nya napay kidlat. When she stepped dito gid silang doorstep makaigsunan, the father was already there waiting for her. And then gitagaan siya og, di ba? Gitagaan siya og kanang blanket around her. Kay tugnaw, nabasa siya para, pamuna siya sa iyang kaugalingon. Pero gipangutana siyang father, this is the question, mga gipangutana siyang amahan, ngadto kaniya. Ingon siyang, he asked her, I saw you just now in the rain. Actually, I was watching you while walking home, in the midst of the heavy rains. Why, ingon siyang father, with every bolt of lightning, ano man sa kada paggawa sa kidlat, did you stop running to look up and smile? Nga naman pag kidlat, nga nung ni tanaw mo kastas nga mo smile ka. Naribulong ang amahan mga igsunan. Talag sa nga usa ka bata or babae ba or imong anak nga nagalakaw, ngit-ngit na kusog kay ulan nya napagi lightning, pag lightning mo tanaw sa taas unya mo smile siya. Abi ninyo sa gitubag sa babae, ingon siya nga, oh, I stopped to look up, she said, because God was taking my picture. You see one? So what does that mean?
Dini sa atong isgutan nga setbacks. Na-setbacks o wala? That's the question. Naba siya gitubang kanang dili ordinaryo nga experience yang kinabuhi while she was walking home that night. It was nighttime. Yes, it was a setback. There was a storm. Inubanan ba gyud sa kanang bolt of lightning? Kanang bolt of lightning, dili ni siya basta-basta nga lightning. Pero mga kaigsunan, she was in control. Oh, nga naman, kaya ang iyang focus wala dito sa storm. Nakuha ninyo? Ang iyang focus ni shift ba? Instead nga, alaw, dali, wala ni kay kwadlok, ni kay basig may guta sa kilat ni. Of course, which is very true, no? Sa ordinary nga human experience. Bisag kinsa pa man, no? Bisag ako po siguro niya, ngit-ngit pag yun niya, kusog pag ang ulan, nabasa na dyan ka, nga tugnaw kayo. Setback na makaigsunan. Mo nang gitawag nga setback. Kapakyasan or kanang problema or kanang hagit nga imong giatubang. Dili na siya ordinaryong experience. Dabi ko may go, di ka sa lightning. So, iyang gi-change ang iyang perspective. Pwede din nato ma-change ang atong perspective. Despite of the storm and or the heavy rains and the bolt of lightning, iyang ginauna nga nagyapon siya ay paglaom. Kaya naman, kay every time nga mo lightning, mao na to ang way nga ginapictura do siya sa Ginoo mo nang mutanaw do sa taas ug magpahiyom siya. See? So it brings unsa man what happens, the question is unsa may natabo sa iya. I mean it's kanang nahitabo not in terms of kanang the ordinary kind of experience, of course, nakauli siya, pero more than that makaigsunan ang iyang kanang bitong I don't know how to explain that, kanang pagbaton sa kanang eksperyensya sa paglaom, maunay nakapalahi sa iyang sugilanon. Right? So, setbacks or hope in the midst of the storm. So, pwede tayo makaangkon o paglaom bisan pa nata sa kagulanan. Okay. See? Now, in Sunday's lesson, dali kaning sugilanon sa Sunday, kumo naman kayo ni mga kaigsunan, no? Ginabalik-balik ni. In fact, nakani ko'y wali ani sa one time I was requested to speak sa ka wake bitaw mga kaigsunan. Ako ni siyang gigamit nga teksto kaning sa Mark 4:35. Oh. Ang konteksto mo ganing Mark 4:35 nga gigamit sa tong lesson, si Jesus atong na mabasa din mga kaigsunan. If we go back sa prior nga mga verses, of course, still in chapter 4 of Mark, si Jesus nyo spent the whole day speaking to a large, dako kayo nga crowd of people ba? Wali siya dito sa shores of Galilee. And then naabot ang kagabihon. Of course, Jesus has to stop. Grabe po na nga wali, no? Perting nga wali na, believe ko ni Jesus. Kanabit ang pagwali nga, I don't know kung ang akong pagkasabot sa tibok nga adlaw, it's the literal tibok nga ako na ang tibok the whole day nga pagwali ni Jesus Christ or sama usab sa akong pagsabot when you say about the day, no? Siguro na po break. But essentially, it was actually day. Okay? So, taas-taas itong pagwali, siguro, dili lang wali, basig na po yung mga counseling, no? Na ginahimo nga uban pa nga mga aktibidades si Jesus. But the focal point of that activity was Jesus himself. Ang aktor yun ato nga panahon, si Jesus yun. But when the evening fell on them, of course, it's time for them to go. Kanang mo rest na kay, kanang magabi, panahon naman guna nga mupahulay ta, no? According to the law of nature. Okay. Para pod, makauli na pod ang mga tao sa ilang mga pulianan. Makapahulay sa. And so, Jesus spoke to his disciples, kanang inviting them, of course, mabasa po nimo sa Mark chapter 4, on a journey with Him. Pag kanindot, no, kanang bitang, wala niya gingnan niya mga disipulo nga, na mo dito. Mabili lang sa ako diri kay, paulay-ulay sa ako diri kay, murag-relax ako kay, murag, kapoy kayo ang wali, no? Almost a day gid nako nga binat-banat din nga wali. So I think I need rest. So I think it would be better nga muuna mo. I think you go somewhere and then find a place nga mo rest mo siguro on the other side of the sea, no? Or of the lake, and then rest for yourselves. But Jesus did not actually make such command. Ang iyang gihimo is let's
let's have a journey together. Di ba, mga kaigsunan? So, that statement alone nga, actually, I believe nga, who Jesus was and who Jesus is God, kabalo na siya nga na-storm nga moabot. Di ba? So, kaning gapo ni siyang sani kaning sitwasyon nga experience sa among journey kay matudluan na ako mga disipulo og lain na usab nga kanang punto ba may tungod sa ilang Kristohanon nga pagkinabuhi nga kauban sa ilang manluluwas, no? Kauban silang master nga mao si Jesus Christ. So I believe that Christ already foresaw or he already foresee what is going to happen. And so he invited them. And so ingon siya nga, di ba? Let us cross Mark 4:35. Let us cross over to the other side. All right. So, yeah, our lesson is telling us, naging na tong lesson nga si Jesus nakabalo na nga adunay dako kay nga storm nga maabot. But imagine that, no? Ikaw nga nahibalo na ka nga dako kay nga storm nga moabot, pero unta, di ba? Sa tawhanon nga panghuna-una, kung ako punto, being a responsible leader, I have to take care of my people. I would not bring them to the other side nga kung naada yung storm nga moabot, may pag-asa kani adto makaigsunan. So, siguro na sila yung mga pamaagi how to look at the happenings of the atmospheric kwan ba, no? Nga makabalo sila ko. But of course, this God, there's no question about that. Pero despite of that nga he knew about it nga ato na storm nga mga maabot og mahitabo sa ilang paglakbay on the other side, going to the other side, but according to our lesson, he suggested to go anyway. Wow. Fortino? Let me say this again. According to our lesson, despite of he knew that there was a storm nga moabot, but the lesson is telling us, he suggested to go anyway. Naday mga usay mga kaigsunan kung ato bitaw ning puntuan dagan kayong wali nga mahimo ani mga kaigsunan dili ni tiyaw-tiyaw. So meaning to say kanidi atong pag-journey sa atong kinabuhi, no, knowing wala of course the storm will always come to us in different forms, pero ang gwapo aning kabayan sa atong gipasay sa atong lesson mga kaigsunan, Jesus Christ dili siya layo sa, he's always with us. Sama pod sa naitabo siya mga disipulo. Labaw na nga, nakita nga, na adunay dako kay nga storm maabot sa itong kinabuhi. Damor na mga igsunan. Of course, whether na ay storm o wala, the essence is, Jesus was always with them. How much more na sa storm nga iyang nakita nga moabot dito sa ilang kinabuhi or sa itong pagkinabuhi mga igsunan. That's why our lesson is telling us, Jesus had an important life lesson to teach His closest followers. Muna itong lantawon. Tanawa mo kaigsunan. How it changes human perspective. Tanawa ha? Kabalo si Jesus nga na storm nga mahitabo. Okay. Pero sa sugilanon makaigsunan, si Jesus natulog. Jesus falls asleep on what was likely the only pillow in the boat. Ako lang masaw ng lesson para masundan nato pagayo. Ingon sa itong lesson, kana daw ang fishing boat, sama sa boat nga ilang gisakyan makaigsunan with Jesus and His disciples, had only one pillow. Usara gyud ka ulunan nga pwede matulugan. Sa ana nga boat, fishing boat. Kana nga ulunan, para gispera siya para sa captain. Ang term ngod karon is captain of the boat. Pero pwede din ning term nga driver. Okay, driver of the boat. Kaya mayroon po siguro driver. So kung didto do ka nga sana ka nang hintulog na ka didto, the assumption is ikaw ang driver sa boat. Oh, tiga mo na. So meaning to say, that's why ang atong lesson is telling us na ipaglaom mga igsunan tungod kay kaning boat nga atong gisakyan nga usahay dako na mga storm nga atong ma-experiensyahan nga sometimes unexpected, usahay expected, no? Di nato may balan say may balan nato. Pero ang pinakanindot day ani makaigsunan, ang driver day sa boat nga atong gisakyan, si Jesus Christ day. That is the beautiful lesson nga makutlo nato sa ani nga sugilanon. This is the point. So at the stern, ingon sa atong lesson,
sat on. So, the person daw nga na kana bitong guide sa one stern, no? Guided the boat to that, kung asa mo ato ang boat, ang tawag na is stern. So, si Jesus daw is in the position of the boat's driver, pero, tanawa makiksunan, hinglahi na pod sa, di ba, usa akong isulti kanina, hinglahi na pod ang gipakita ni Jesus Christ din sa base sa ordinary human experience. Of course, kay kung i-base na to sa ordinary human experience, pag ikaw ang driver, kanong mo, tulog bangga, dako kay nga kaso makaigsunan, kay for example, na boat nga nabangga, nga naibalaan nga ang kapitan day natulog, dako kay nang kaso sa negligence. Sometimes, it could also be considered as a criminal case, kay tungod sa imo nga, because you're responsible sa life sa imong passengers. Pero ang story din ni makikisunan mo ragi twist ba natulog, pero I don't know mantay deep nga theological study of this kind of, because I think reasonable po nga natulog si Jesus po siguro, nakatulog po siguro siya kay perti ba yang kakapoy nga mawali ka tibok, the whole day, assuming the whole day siya nagwali or unsa pa tong mga bulaton yang gihimo. That must have been very, very taxing, no? Dili to sa sayon nga. Abi nimo kanang pagwali makaigsoon sa tinod lang, dili na sa sayon. Kana ako gani usay kanang makawali lang ko nga bisag divine lang tapos na mo lecture naman si Pastor Golfa din kay mao maginatong experience nga evangelist na. I think mas daghan pa sa naibalaan ani. Pero sa ako nga experience makaigsunan kana bitong mo leksyon ka sa buntag. Napakay Sabbath school nga bahin gabay. Unya muwali pa ka. Tapos pag-abot sa hapon, napaka-lecture. Dili sa yun makaisunan, no? Lailahay mo ko na itong timpla sa itong lawas. Pero sa kuang bahin makaisunan, mura na kong kalipungon yun, ana. Lami na yun paggabi, lami na yun siya ikatulog. So I think, sulusama po sa na-experience ni Jesus Christ. So I think that would justify kung anong nakatulog si Jesus Christ. But, sometimes atong kinabuhi, sometimes kasakay ta sa barko, na ay mo abot nga storm, no? Earthquake or unsa man kana. Of course, we do not undervalue earthquake, no, kanang nahitabo karon, pero it's just a message for us nga it will give us hope ba. Kay usay makununa tang murag asa man si Jesus Christ na mao mang driver sa atong nga boat, nganong wala man say something to that effect, no, kanang it will kana bitang mo diminish ang ato nga pagtuo. Kay murag sa panahon nga unta automatic ka mo gawas siya, automatic ka mo intervene siya, pero wala man siya. Kay lagi, sa atong Panginoon natulog siya. Pero unta, dili kita angay mabalaka. Kaya nga naman, bisag nagpahulay siya dito, sa atong Panginoon nga mura-ulay siya gihimo, pero actually makaigsunan, Diyos na si Jesus Christ, you know? He knows what is best for us regardless sa sitwasyon nga naa siya. That's the very essence of our lesson. Right? So, point number 2, not all disciples were new to sailing. Of course, si Peter, James, and John were experienced fishermen. They knew the Sea of Galilee and they would have known how to navigate a storm. Yes. And then the third is, this is the only recorded gospel account of Jesus sleeping. Imagine that. Maura yun ni nga account sa gospel makaigsunan nga si Jesus natulog. Sa panahon nga kung sa din nag-uban sila nga nag-journey sila. But during one of the worst storms in their lives, when the disciples are terrified and think they are going to die, Jesus is asleep at the stern. Imagine that. Sa panahon nga murag ilang ginuna nga mamatay na sila. Nga murag wala sila ipaglaom silang kinabuhi makaigsunan that they are going to die. But in this case, Jesus is asleep at the stern. Wow. And the disciples' response in their time of crisis, di ba ingon sila? Di ba daghan nga mga tao imong gipangayo, mga tao nga imong gi-inspire, but do you not care? Grabe na pod ka nga hapit lami nga matay. So the question, usa may lang gi-question makigsunan ang karakter ni Jesus ug ang iyang pagigugma alang kanila. Di ba? Ingani pod usayang may tabo sa tong kinabuhi. Too often ingon sa tong lesson, this is also our response when we face hard times. That is the experience that we usually go through in times of the storm. But, according to our lesson, of course, then Christ, before we end, of course, ingon siya nga, asa naman ang inyong mga pagtuo? It's always on the question of faith. So, what's the problem makaigsunan? Again, before I end, let me say this again. What's the problem na encounter sa disciples?
I think it's really more about their focus. Kaya ang ilang focus dito ra gyud sa storm. Not on the one who can actually kanang make the storm calm. Wow po, no? So, mga igsunan, before we end, I know nagkalaylay ang storm nga maabot sa itong kinabuhi. Nadunay financial, relationship, or unsa man ka nga matang sa nga storm nga maabot sa itong kinabuhi, mga igsunan. But let me tell you this, no matter what that storm is in your life, Jesus can always calm your storm. Because Jesus is the one who is in control of everything. So again, nindot kayo, ato ning pagatiwason sa Wednesday mga kaigsunan. Of course, padayon na nato sa sa pagsunod sa sunod na po nga programa sa ato dinhing live streaming sa tanan nato nga programa. Now, ang mosunod na ni atong nightly series nga pagadalo ni Pastor Golfan, atong kanhing presidente sa South Philippine Union Conference, and we are so privileged na despite sa iyang busy kay nga schedule mga kaigsunan, pero nag-spare yun siya quality time with us because adunay nindot kay nga mensahe Ginoo alang kanado, especially sa niining nga panahon. Let us now close our eyes for the closing of our discussion. Heavenly Father, how blessed we are in our study because it actually hits us deeply, because every time we face problems, what triggers in us the most is that restlessness in us. We want to find solutions right away. But thank you for reminding us that there is the God who journey with us. He's just right within our reach. And He is in control of everything. No matter how big the storm may come into our lives, He can always calm that storm for us. So thank you, God, for teaching us to always live out our faith in you. Bless our viewers, all our listeners who are following this program and the next program to come. May you bless Pastor Golfan as he continue the nightly series for the whole week. May you speak through him, and may all of us who will be listening and watching him be inspired by your word. In Jesus' name I pray. Amen.